recording siya ha. O, baka may masabi kayo. On the record siya. Okay, class. Ano yung unang gagawin kapag gusto natin gumawa ng C# program? Yes, Edmar? Edmar, Sir, Mayor? una is buksan yung Buksan Sir, yung... buksan yung visuals. Yes, very good. So, una, bubuksan natin yung Visual Studio. So, as you can see, I'm here at the desktop. And, i-search ko lang siya. Actually, may search bar dito, pero tinanggal ko, no? Pero what you can do, pag wala yun, click the Start menu, or Start icon, and then search. Search for Visual Studio. So, wag yung blue, no? Yung kulay violet yung gamitin natin. O, yung kulay violet. Wait lang natin, and then, ano yung next dyan, class? Ano yung pipindutin natin? Pag gusto natin gumawa ng bagong project. Sino yung nag-raise? Meron ba? Okay, Edmar? Mayor? Asan dito? Sir, create a new project. Create a new project. Sige. Sige, sir. Tapos ka? Damdaman ko sa rin. Basta ka. Diba, nakasaksak ba natin, sir? Okay. Okay, so yung tama yung sinabi ni Edmar Orteza na si Mr. Mayor, create a new project, and then pagka-click nyo ng create a new project, you can have so many templates here. Actually, ganito ata yung default niyan eh. Ganito yung default niyan, madami kayong makikita, pero para ma-filter out natin yung gusto natin gawin, which is console application, we are going to choose the language, no? Ano yung language na ginagamit natin, class? Ano nyo na lang, sagot nyo na lang kasi hindi ako naka-dual screen ngayon. Sino yon? Rochelle ba? O, Rochelle? Rochelle? You can type or you can chat in the, dito sa chat box. Thank you, sir. Sir, thank you. May dual screen na tayo. Sige, okay, class. C#, yes. No? C# yung gagamitin natin. So, C#, iselect natin yung C# na language. No? Maulit ha. Una, para dire-diretso, create a new project. And then, select nyo yung C# para madaling makita. After ng C#, choose nyo yung platform. Pwedeng, I think it's Windows siya, no? Windows. Pero actually, all platforms na lang. And next is yung project type. Yung project type natin is console, no? Console. Pwede tayong gumamit or gumawa ng mga games. Yan, games, Internet of Things, machine learning, mobile applications. Madami tayong pwedeng gawin using C#, no? Pero ang gagamitin natin is console muna since we are trying to practice the basics, no? Yung language mismo. So, paano ba siya? Ay, ano na dyan yung pipiliin natin. So, pwedeng ito. Pero I recommend this one muna, no? Console app lang, yung walang .NET framework. So, ito lang muna. Console app, click mo yan, and then hit next. Pagkatapos ng next, dito natin ipapangalan yung, dito natin ilalagay yung pangalan ng project. Ano ba yung pangalan ng project natin? So, dapat related siya sa kung ano yung gagawin nyo sa program. So, ang gagawin natin for today is to practice data types. No? So, pra-practicein natin yung data types. Okay, so, practice data types. Yan, kahit ganyan na lang siya. And also, do not check this na. Uncheck lang yan, ganyan lang yung itsura niya. And dito, pwede nyo i-browse kung saan nyo siya pwedeng ilagay. Pero sa akin, dyan na lang siya muna. Okay, next. And then, meron tayong framework na tinatawag. Pwedeng .NET 8 at saka 3.1. Pero ang pipiliin na lang natin yung pinaka-latest o pinakamalaki. Kung sa inyo merong .NET 8, merong .NET 5, kung sa akin .NET 9, ito yung pipiliin ko, yung pinaka-latest na lang. And uncheck this, uncheck that, uncheck this, and this. Ganyan lang siya. So, i-create na natin. Pag na-create na yan,
mm, wait lang. Pag na-create na yan, magpapakita yung interface na pinagko-codean natin, which is yung ginawa nyo nung nakaraan. Sino yung nakakaalala ng mga kinode natin nung nakaraan? You can actually sabihin nyo na lang para hindi matagal, kasi pag tinype nyo pa matatagalan. Anyone who remember the codes that we have written last meeting? Ano yung naaalala ninyo? Name. So meron tayong name. Ano pa? Meron tayong name. Ano pa? Favorite subject, fav sub at saka section. Wait. Sub at saka section. Yan. Yan siya. Yan. So, etong mga to, ito yung mga pangalan ng variables at fav sub. Fav subject. So, etong mga to, yun yung tinatawag natin na pangalan ng mga variables na. At saka kung hindi ko kasi matandaan, no. So etong dalawang kung tinuro ko na, etong dalawang comment na yan ay double slash, yan yung comments. So hindi yan nararan. Actually, pag niran natin to, anong mangyayari? Ang mangyayari is mag-e-end agad yung ating program. So i-run natin and then mawawala agad kasi may kulang tayo dyan. Okay. Ayan. And nag-end na agad siya, hindi na natin nakita yung hello world. So bakit class? Anong kailangan natin gawin? Di ba sabi natin nung nakaraan, ito yung blackboard, ito yung paraan ng pagsulat. Ngayon natapos na tayong magsulat sa may blackboard, no? Console.writeLine, nakapagsulat na tayo sa blackboard. Anong gagawin natin para hindi ma-close yung blackboard natin kaagad? Hahanapin ko siya, console. So, kukunin natin yung blackboard and then sasabihin natin na anong sasabihin natin sa blackboard na gagawin niya. Ano class? Right line, sir. Right line. Yun, yung right line, magsusulat yun. Kailangan natin hintayin si blackboard na, kailangan natin sabihan si blackboard na na maghintay ka muna ng input or ng key press bago ka mag-close. Yung right line para magsulat tayo, ha. I think na-picturean nyo yun. Tignan nyo, mag-search kayo kung may load. Kung may access kayo sa pan-search. Ano class? So class, yung sasabihin natin sa blackboard para maghintay siya, console.readKey. Ayan. Wait lang. ReadKey. Ang sinasabi natin dyan, console, blackboard, magsulat ka ng hello world. After nyan, console, hintayin mo na may mag-press ng keyboard. So pag yan, rinan natin, hello world, andyan na siya, andito na yung console.readKey. Ito yon, yung nagbi-blink dyan, naghihintay siya ng key press. Kahit anong key yung ipindot nyo, 0, number, letter, enter, magko-close. So pag ito, in-enter ko siya, magko-close na siya. So ganun yung read key. Again, blackboard, magsulat ka ng hello world. No. Tapos, pagkatapos magsulat, blackboard, hintayin mong mag-press ng key si user. Ganun yung logic dyan. Yung concept, no? Ito yung blackboard, ito yung paraan ng pagsulat. Ito yung blackboard, ito yung paraan para makalisen ng key press, no? Ng pagpindot sa keyboard. Ganun siya. And ito naman class, kung hindi ko maalala kung na-introduce ko na, ito yung mga comments. So as you can see, pagka rinan ko to, wala tong mga to, name, fav subject, tsaka section, hindi siya na-print. Bakit? Kasi comments lang siya. Hindi siya niraran ng compiler. Hindi siya pinapakita sa may
output. Bakit sir? No? Para saan din yung comment sir? No? So, with the comment title, no? Ang comments para lang siya sa pag-note, no? Pag-note kung ano yung ginagawa ng program mo. Kasi class, hindi lang kayo later on yung magko-code. Pag may nagawa kayong code, ang may mga instances na yung kasama mo din yung magko-code. So, kumbaga pag hindi niya ni-route yung code na yon, hindi niya maiintindihan unless may comment siya. So, for example, si programmer 1, nagsulat dito ng hello world. Sasabihin niyan, below is a code that prints hello world. Hello world. Hello world. Ayan. Hello world. Ayan. Ganyan yung hello world. And big letter. And big letter. Eto, dinedescribe niya lang tong code na to. So, eto, parang baliwala lang to. Para lang to sa mga developers na katulad na natitingin ng codes mo. And another here, no? What if gusto ko pang magsulat sa blackboard? Ano yung gagamitin? Ganito rin siya. Kukunin mo yung blackboard. Nakuha mo na yung blackboard. Lagyan mo ng dot. Tapos, sabihin mo sa blackboard, right line. Magsulat ka ulit. Yan. And then, sa loob, ilalagay mo yung isusulat mo sa blackboard or sa console. Which is going to be the good morning. Good morning. Good morning. Good morning 1G. Yan, save. So, dito naman, ang ilalagay ko na comment is below is code that prints greeting to 1G. Ayan. So, may definitions na, no? May mga notes. May mga notes na or comments yung mga line of codes ninyo. And this way, no? This way mapapadali yung pagbasa ng other programmers kung ano yung ginagawa ng code ninyo. Ganun siya class, yung use ng ating comments. And actually, you can comment this line of code, no? Pag ayaw mo siyang i-run, pag i-comment mo yan, hindi yan mararan. So, ang magiging output lang, hello world lang. Of course, no? Kasi hindi natin ni-run yung console.writeLine. Kasi nga, na-comment na siya. Hindi na siya valid, ganito, hindi na siya mararan. What if comment ko yung isa? Ganun din siya, no? I-run natin. Yung isa lang, yung mararan. Kasi hindi na tayo nag-print. Kasi na-comment na siya. Ganun yung use ng comments. Pag may hindi ka gustong i-run, i-comment mo lang siya. Now next, di ba gumawa tayo ng variables, di ba? Yung variables para siyang lalagyan. And gusto nating i-print tong actually gamitin natin yung isa. Ayan. Ano yung pwede nating i-store sa lalagyan para pwede nating gamitin ng paulit-ulit ito? Class. Anong data yung pwede nating i-store sa may lalagyan? Ilalagay natin siya sa may lalagyan, which is yung data, yung variable name. Okay naman. Hello, ba't na yung aking Anyone who knows what data can be stored in a variable in this information? So yung pwede nating i-store dito class, ito 1G. Pwede nating i-store yan. So sabihin natin, ano yung una? Yung data type. Ano yung magiging laman ng lalagyan natin? Ano yung itsura niya? Yung itsura niya is pwedeng string muna, string. Kasi text yan. And then, sasabihin natin, lalagyan natin ng pangalan yung, lalagyan natin ng, ano ba yan? Year and section. Year and section. Yan yung pangalan ng lalagyan. And then, ilalagay natin yung laman. Yung laman will be, and then, ilalagay natin dyan yung laman, di ba? So, ang gagawin natin 1G. Lagyan natin yung 1G dyan. Save. Ngayon, meron na tayong laman. Ay, lalagyan. Gusto ko siya ipunta dito.
No, ang ginagamit natin is curly brace and then answer ko ate. C sharp. C sharp. Pag 1, ilalagay natin dyan yung variable name, di ba? Ganyan yung ginawa natin. Pero pag niran natin yan, hindi yan tama. And spot the lacking. May missing dyan. Kailangan natin ilagay dito, may missing tayo dyan. Anyone? I-chat na lang sa chat box, paunahan kung may alam. Actually, lagay tayo ng names. Okay. Kaya na. Ito yung recitations natin. $sign. Very good. Very good. Edmar and sino si Joshua Rangaras. Very good. Very good, no? Yan. Actually, ilagay natin yung contributions niya. Sabi ng start project. And then, si Rochelle, sabi niya, C# daw yung language. C# language, okay? And then, sabi ni, okay, Baby Blessy. Sino ka, Baby Blessy? Sino to? Pa-chat na lang mamaya sa GC pag kung sino to, no? I think wala akong estudyanteng ganito, Baby Blessy. Okay, sabi niya, which is more detailed, yung $sign na may double quotes. Jefferson, Jefferson. Mamaya, check ko. Jefferson. Si Jefferson, sabi niya, $sign na dapat nasa may unahan ng dalawang double quotes, which is very specific, no? So, yun, tama yun. Copy natin yung $sign, ilagay natin dito. So, that way, maka-access na natin yung data na nasa laman. Yung data na laman ng lalagyan na to. Okay, i-run natin and we have the output, no? So, ang data type natin dito, class, ano yung data type natin dyan? Ano yung data type natin dyan? Search ko nga yung wait lang. Ito. Wait lang. Okay, class, no? Pag gusto nating mag-search, pwede tayo pumunta dito sa may website na to, W3 Schools. Or actually, from the top ko, no? Punta kayo sa Google. Google. And then, ilagay nyo lang W3 Schools. Yan. And then, pag napunta dyan, i-click nyo lang to. And then, meron tayong mga topics dito, no? Pero dito, C# yung pipiliin natin. And in here, makikita natin sa may variables, yung structure, no? Yung structure ng variable natin, no? Ano yung ginawa natin dito? Ito yung syntax, no? Ito yan. Ito to. Ano yung type natin din dyan? Saan na yung yung output. Tapos, ano yung type natin dito? Ito, ganito tayo mag-declare ng variable, di ba? Ano yung type natin sa may pinag-declare natin ng variable? Ano, class? Sir. Naka-loudspeaker kayo, Hindi na ako naka-earphones. Nalobat. Ano, class? Ano yun? May String, sir. String, yes. Lakas. Lang. Galing niya daw, sabi niya ng mga sir. String. Tama. Yun yung variable type. Ano yung sumunod? Ano to? Ano yung year and section? Ha? Variable name. Well. Sino kan? Kulkul. Roslyn Kulkul. Wait lang. Tama ba? Roslyn Kulkul. Roslyn Kulkul. Okay. Sabi niya, syntax. Yung syntax ng in creating variable. Yan. Para may distinction sa mga sumasagot. Okay. So, yan yung
variable name, and yung value, yun yung 1G. So, stop muna natin, and tama yun, no? Tama siya. Pwede ata nating lagyan ng comment dito, type, and then variable name, and then value. Yan. Ganyan yung syntax ng paglagay ng variable, ay paggawa ng variable. Kukunin natin yung type, lalagyan natin ng pangalan, lalagyan natin ng laman. Ganun siya. So, tanggalin ko na lang, and what we can do here, class, is to separate, no? Separate yan. Kasi hindi throughout the year, first year kayo, hindi kayo palaging first year, hindi rin kayo palaging section G. So, anong gagawin natin? Paghihiwalayin natin yung data na yan. So, ano yung magiging ano yung mga magiging lalagyan natin if paghihiwalayin natin tong dalawang data na yan? First year na section G. Ano yung magiging pangalan ng mga lalagyan natin? Class. Paghiwalayin lang natin yung 1 at saka G. Ano yung magiging lalagyan? Laman ng lalagyan natin. Variable name. Year and section, sir. Year and section. Year and section yan. What do you mean? Year and section. Okay, gets ko na. So, year. Gagawa tayo ng year. At saka, section. Ganyan yung ibig mong sabihin. Okay, so tanggalin na natin to. Tanggalin na natin yan. I-comment muna natin para may reference tayo. Tapos dito, gawa tayo ng wait lang. Tanggalin muna natin yan. Save natin. And dito, class, gawa tayo ng variable. Paano tayo gumagawa ng variable? Anong type? Gusto natin gumawa ng year na year na lalagyan. Ano yung type natin? Pag text, string. Pero kapag number, ano siya? Int. No. So, Edmar, sabi niya int. Pero, hindi siya big letter na int. Edmar, ha? Small letter yung I. Okay, correction lang. Sorry, sir. Yes. Pero, actually, you get the idea, no? Integer naman siya talaga. Pero yung, yung casing lang, no? So, lowercase, lahat yung int. Tapos, ilalagay natin yung pangalan na year. Pangalan ng lalagyan natin. And then, ilalagay natin yung value, which is 1. Okay, we have a year na. Next, ano naman pag G yung i-store natin? Ano text yung i-store? So, parehas lang siya na string din. String. Ang ilalagay natin na pangalan, section. And then, ang ilalagay natin na laman is G. Actually, may double quotes dapat. G. Yan. So, remove the comments. Remove natin yan para malinis muna. Yan muna. Ngayon, class, gusto ko siyang i-print dito. No? Good morning, year and section. So, ang gagawin ko dyan, curly brace, yung year. And then, space, curly brace, or hindi ko nalagyan ng space, no? Section. Save. So, ang magiging output natin, 1 at saka G pa din. So, i-run ko yan. Okay, good morning, 1G pa din, di ba? Kasi kinuha natin yung year at saka section, 1 at G. Ganyan siya. Okay, so, ano pa ba yung pwede nating i-store, no? Ano pa yung mga data type na pwede nating i-store? Actually, meron pang iba. Madami pa. I-try natin yung boolean. Yung boolean, nag-i-store siya ng true or false, no? Tama o mali. So, ilalagay natin yung type niya, bool, and then, ilagay natin is fun, no? Is fun equals false daw. Ngayon gagamitin natin tong is fun na to, no, na variable. So paano natin siya gagawin dito, sir, no? Actually, print muna natin yan. I-print natin yung variable na yan. Paano na tayo mag-print? Kunin yung blackboard, sabihin natin magsulat, isulat yung is fun. Ilagay natin yung variable is fun. Is fun. Tapos ikota pa rin. Okay, i-run yan and then false.
yung value natin false, kaya false din yung display, no? Okay. Now, we can have a true or false value. Tama or mali, no? So, tama or mali, pwede natin yung gamitin. What if maglagay pa tayo ng greeting, no? Or description ng year and section. For example, kunin yung blackboard, right line, and then, sabihin natin na 1G is 1G is fun. 1G is fun. Wait lang. Paano ba natin siya gamitin? 1G is fun. Wait lang. Year and section. So, year. Gamitin natin yung year. Sir. May signal, sir. Naka-record. Buyain yung tulat ulitin. Year. Tapos, 1G section. Okay. Is fun. Sabihin natin, is fun. Colon. Tapos, ilagay natin yung is fun. Yan. So, pag niram natin to, ang magiging output niyan, same lang din, no? Is 1G is fun. True or false? Mali, no? Hindi daw sila fun. Pero pag sinabi natin true yan, okay. Sir, excuse sir. Yes. Permission to leave po sir. May boss gamit MB ko sir. Sige, okay lang. Naka-record. Awan, na po sige. siya. Sir. Sige po sir, thank you. When? Okay. No, class. Huwag kayo mag-leave lahat, Please lang. No, yan. So, yung output natin, magiging ganun na. Madali na lang ito, sandali na lang. Yan. 1G is fun. True or false? Naging true siya. Kasi, ang laman ng is fun natin is true. Ang ano natin, wait na. Nagre-react kayo, wait lang. Hindi ko na siya di-disable, ganyan na lang. Okay, so yung laman, 1G is fun, true, no? Ano pa yung pwede natin gamitin dyan? So, boolean, pag-check yun ng true or false value, no? How about console.writeLine? Ang gagamitin natin is i-display kung ang 1 plus 1 is equal to 2, no? 2. True or false? True or false? Yan, pwedeng ganyan yung application ng value na ano. So, ang sasabihin natin, bool, sabihin natin 1 plus ano ba yan? 1 plus 1 equals to 1 plus 1 equals 2 equals true. Pwedeng ganyan, no? Pero actually, may mas magandang application to. Wait lang. 1 plus 1 equals true. Yan yung laman ng variable natin. Tapos sabihin natin dito na true. Or yung 1 plus 1. 1 plus 1 equals 2. Yan. And then, i-pass natin. I-run natin. Okay. So, 1 plus 1 equals 2. True or false? Ang value natin is true, no? So, ano pa yung mga applications? Actually, hindi siya masyadong applicable, no? Gamitan natin ng statements, no? Console.writeLine. Ayan. Sabihin natin na gawa tayo ng variable na na boolean ulit na Philippines is Philippines is rich, no? Is rich daw yung Philippines. True or false? Lagay natin, for example, false. Tapos ilagay natin dito sa is Philippines rich, no? Is Philippines rich? True or false, no? Sabihin natin dito, ilagay natin na Philippines is rich. Yan. So pag niran natin to, okay, is Philippines rich? True or false? False. Kasi false yung value natin ng Philippines is rich. And then, pag pinalitan natin yan ng true, okay,
magiging true din yung value na is Philippines rich? True. So, ganun yung use ng booleans. Answer. Basta, sir. So, ganun yung use case ng ganun yung use case ng booleans. Ngayon naman, ano pa? So, ganyan muna, no? Dito muna tayo mag-focus sa may mga types na to kasi ito yung pinakagagamitin natin sa lab activity nyo next meeting. So, yan yung variables. Actually, meron pa siya. If you want to review more, no? Sa may documentation lang ulit. Variables. Data types. Dito sa may data types na link, no? Dito, ito yung mga pwede nating i-store. Merong numbers, merong floating points which is yung mga may point. So pag may point, yung mga currency pwede nyo i-store dito. And then pag may single character, single lang yung pwede nyo ilagay na character, pwede dito. Actually pwede yan sa may case natin, no, kanina. So balikan natin dito, 1G lang. Yung section nyo is isang letter lang, no. So ang gagawin natin, pwede natin yan ilagay sa character. Isang character lang. And ang gagamitin pag isang character lang, single quotes. G. Tama yan. Pero pag dinagdagan pa natin yan, mag-e-error. May pula doon. So, hindi yan pwede. Kailangan isang letter lang yung kinakarga ng car. Ganun yung type ni car. Char. Isang character lang. Pag madaming character yung gusto mong i-store, gumamit ka ng string. At saka magiging double quotes to. So, how about greeting? String greeting equals good morning. Okay, good morning. Tapos ilagay natin dito sa may greeting natin yung greeting. Save. Puro variables na yung nilalagay natin dyan. So bakit nga ba tayo gumagawa ng variables? Para uulit-ulitin na lang natin yung value nun. Kagaya nyan, year. Green up lang natin yung year. What if mag-change na yung year next year, di ba? So, dito mo na lang siya papalitan. Pinalitan mo dyan, second year na siya. And then, i-run mo. Hindi mo na siya papalitan dito sa may dalawang linya. 2G na. Naging 2G na. What if hapon na? Good afternoon na yan, no? Afternoon. Okay, save mo lang dyan. Hindi mo na hahanapin kung nasaan yung greeting. Dito mo na lang siya ipalitan. Run. And then, ayan. Good afternoon, 2G. 2G is fun, no? So, ganun lang yung gamit ng mga variables, no? So, very basic, no? Actually, sa next meeting, maglalab kayo, gagamit ulit tayo ng mga ganito. And we're going to make it meaningful, no? Siguro by pair. Ilan na kayo, Mayor? Ilan na kayo sa class ninyo? 100, sir. Ano? 53, sir. So, yung sabi ng 100. Kopal. Ano? 53? 53. Pwede na yung by 2? By 2s, no? Para tatlong batch. By 4, sir. By 4? Hindi, by 2. By 3. By 3 pala, by 3. Choose your own na lang. Para ano? Choose your own. And please review, no? Review nyo kung paano tayo gumagawa ng programs. And this one, I will upload the recording later on. Any misunderstandings or confusion about the concept of using variables and displaying variables along with information, labels, class? Ano, may tanong pa? Sir, yung ano sir, sa paggamit ng mga comma and dot, paano po yung function ng mga yan sir? Comma and dot, no? Pag comma and dot, actually, wala naman, no? Pag gusto lang natin maglagay ng dot, eto ba? Ito ba yung ano mo? Question mo? Yes sir. Dot? Saka yung mga, ano sir? Tsaka yung mga, Bracket, ganun sir. Sir. yung bracket. Yes sir. Okay. Pag brackets kasi class, ang sinasabi natin dito sa brackets, C#, i-grab mo yung data na to. So, pag ginamitan natin ng brackets at saka $sign, sinasabi natin na eto, papalitan mo ng value nito. For example, yan, no? Ang magiging output niyan sa may console,
is, wait lang, i-comment ko siya. Then, para magkapantay. Ang magiging output niyan, papalitan niya tong naka-brackets. Ano yung ipapalit mo dyan? Yung greeting. Ano ba yung greeting? Ito siya. Ito yung greeting, ipapalit mo dyan sa may greeting. Ganon yung concept ni brackets. Yun yung parang substitute, kumbaga. So, for example, Sige sir, thank you sir. oo, ganun lang siya. Another example, no? May variable ka na int, age equals 18. Tapos, ang igagawin mo, i-display mo yung age, diba? So, kunin mo yung Blackboard, console.writeline, $sign, and then double quotes. Lalagay mo dito yung brackets, diba? Or actually, may label pa siya. So, my age is, colon natin para mas maganda tignan, age. So, ang magiging output niyan class is, ipapalitan lang ni C#. Papalitan lang ni C#, no? Papalitan niya lang to ng age. Ano ba yung laman ng age? 18. Magiging ganyan lang yung i-display ni C#. Ganun yung use ng brackets. Para dito na lang natin yung papalitan later on. Dito lang tayo magpapalit para hindi na tayo magtitingin kung saan pa nang ginamit yung age. Kasi for instance, may mga places sa code mo na ginamit mo yung age ng madaming beses, hindi pwedeng doon mo lahat sila palitan, no? For example, dito, no, ginamitan mo ng madaming print. Ngayon, pag nagbago yung age, kunyari, nag-birthday na siya, 19 na, dito, papalitan mo na, pag hindi ka gumamit ng variable, papalitan mo dyan, 19. Very tedious, diba? 19. Which is, hindi yun dapat, no? Mali yun. Ang kailangan lang natin gawin is parang ganito. Copy, paste, gamitin lang natin yung variable niya. Tapos, pag nag-birthday na siya, dito na lang natin palitan. 20 na, magiging 20 na lahat yung output natin dyan. Ganun lang class, yung use case ng variables. Sige sir, thank you po. Ano yung unfair naman sa walang pag-choose? Sir, pag-choose your own pair. I-assign na lang kita later on sa may kulang. No? Ilan ba kayo? 53, di ba? I think may ano dyan. May sobra. 53 divided by 3. May sobra. Dapat ano siya. I-fit in kita sa may kulang. Later on. Sana sa magaling ako. Na? Ano? Ano yun, class? Gusto niyo siya kasama? Sir, 2 pairs na lang kasi balak atang mag-transfer yung isa. Anong mag-transfer? Sa ibang school or mag-transfer or mag-shift? No bay tugamin class na bayag. So mabay 3 slatan. Tap no napaspas. Yes sir, by 3 sir. Ano ba yung gagawin namin sir? Sabay group. Ewan ko pa, magagaling naman kayo. Pahirapan ko ata kayo. No? Hindi nga namin gaano get sir eh. Sige, Di pa namin nag-get, sir. level ko lang yung challenge sa current understanding ninyo. Gawin siya, class, no? Para hindi kayo Sige, masyadong sir. mahirapan, hindi kayo masyadong madalian. Okay, so I think that's all for this session, no? But prepare na sa my next natin na session, which is lab. Maglalab tayo. Yes sir. Thank you sir. Yes. Okay, class dismissed na po. I'll end the recording. If there are more questions, class, feel free to Sir, ask. send mo na lang yan sir sa GC sir para maka-review sir. Sige. Thank you sir. Wait, okay. I-end ko na yung ating recording para ma-upload.